news. Pamahalaan, wala daw pong ginastos sa blockchain technology at ito po ay gagamitin na ngayon. So, sa madaling sabi, yung pera ng Pilipinas na ginagamit sa mga proyekto, mga gastusin ng pamahalaan ay iba-blockchain na. Ano ang mayroon sa blockchain technology? Isa pong teknolohiya, mga sangkay, na kung saan lahat po ng information na pumapasok po mula po sa budget, makikita na. Halimbawa, mga sangkay, kapag ka nag-release na po ng national budget ang ating bansa, let's say 6 trillion national budget. Tapos, kapag na-blockchain na po yan, pag pumasok na po sa blockchain, lahat ng dadaanan ng pera na yan, makikita. Hindi po pwedeng mabura, hindi mahahak, mga sangkay. Hindi po pwedeng maitago ang gagawin. Halimbawa, may project, may tulay na project. Sa tulay na project na yan, makikita kung magkano yung ginastos, magkano yung mga materials, sino yung contractor, kailan sinimulan, kailan matatapos, lahat ng yan nandun sa blockchain. So sa madaling sabi, hindi na po madadaya ngayon ang mga proyekto. Kasi mismo tayo, pwede tayong magsumbong. Kasi tayo mismo, magkakaroon ng access dyan, pwedeng makita kahit tricycle driver, taxi driver, grab driver, magsasaka, katulad natin, katulad mo, lahat po ay pwedeng makapagkuha ng information. So kung ang mayor nyo ay nagdududa kayo, pwede nyong tingnan sa blockchain. Mayor ko, tingnan ko nga kung anong ginagawa na ito, corrupt ba to o hindi. Ngayon, makikita doon mga sangkay. Mga proyekto niya, magkano yung sinasahod niya, magkano yung ginagastos, magkano yung mga budget ng mga proyekto. So, eto pa lang. Ngayon pa lamang po mangyayari talaga mga sangkay, yung tunay na paglilinis sa ating pamahalaan. Eto, pakinggan po natin. Una po, tatanong namin kung magkano po yung ginastos na budget ng DICT for that blockchain technology at saka kung sino po yung mag-ooperate. Is that under a third-party company or DICT po? Okay. Siguro, mga sanggay, tigilan po muna natin yung pagiging panatiko. No? Wala munang DDS, wala munang loyalista, wala munang dilaw, wala munang pinklawan. Pilipino po muna tayo ha, kasi para po ito sa kinabukasan ng ating bansa. Iba blockchain na po ngayon ang pera ng Pilipinas. Meaning, mga sangkay, yung mga corrupt na politiko nanganganib na mag-back out na kasi wala na silang makukurap. Pakinggan mo natin. Actually, magandang katanungan yan. Una, walang ginastos. Meron po tayong nakuhang grant from a private sector. Wala daw ginastos ang gobyerno, mga sangkay. Ngayon po, yung blockchain na in-implement po is through a third party and it's going to go to a public chain. Ngayon may mga... Okay. Magkakaroon po ng public chain. Ibig sabihin, pwede rin pong ma-access na ito ng publiko, mga sangkay. So, nakakatuwa kasi katulad natin, kapag na-implement na po ito mga sangkay, actually, ito na yun. Kaya nga sabi nila, no more ghost projects mga sangkay. Kasi ito na. Iba blockchain na po yung pera ng taong bayan ng Pilipinas. Katanungan po tayo, ano ba difference ng public chain at bakit hindi ang ginawa sa chain lang ng Pilipinas? Ito na. Yusek Claire, with your permission, tawagin ko po yung aming dalubhasa sa blockchain, si Yusek Dave Almirol, para explain paano ba ginawa itong 2026 GAA. So, na-blockchain na nga mga sangkay. Ito, tingnan po natin. Tapos, ano yung gagawin natin moving forward? Yusek Dave? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ang ating pong gamit po ngayon ay public blockchain. Pero nagsanib puwersa po ang tatlong ahensya. Okay. Nabuuin na rin po ang tinatawag po na consortium blockchain. Pakinggan po natin. Ito, pagmamayari natin ng node, hindi lang tayo powered by any third party in the future. No? So, ang DBM, ang DICT at COA ay bubuo na po ng pagmamayari na po nating nodes. Pag sinabi po nating nodes po ito po ay pagmamayari po ng gobyerno. Pero ito po ay pwedeng i-power pa din or integrate pa din yung tatawag na blockchain pa din or yung tatawag na public blockchain para
may access pa din po ang ating mga mamamayan. Yun, may public blockchain. So may access, hindi lang po yung DICT, hindi lamang po ang COA ang may access niyan, pati po tayo mga sangkay. Isipin nyo yan. Makikita nyo na kung corrupt yung secretary ng DPWH, kung corrupt yung mga namumuno doon. Madali makita. So ngayon mga sangkay, sana po hindi lamang ang mga proyekto ang ma-blockchain, no? Pero good start po ito. Na yung mga project muna yung unahin mga sangkay na ma-blockchain. Nang sa ganon, hindi na po madaya. Kasi sabi ko nga, ang ganda ng Pilipinas kung ito mga proyekto, hindi po pinagsasamantalahan ng mga buwakang politiko. Diba, mga sangkay? Yung mga IT company, pwedeng integrate yan, pwedeng bantayan yan. So, isa po sa sinabi ng ating mahal na sekretary kanina na hindi lang po tinatawag po ito ng accountability at transparency, may traceability po ito. Yun! So, 3 nodes po ito. Ibig sabihin, Eto, pakinggan nyo. para po 3 transparency server na meron po ang DICT, Mayroon ang DICT. meron po ang COA, COA mayroon. meron din po ang DBM. So, pag nagpasok ng budget po, data ng DBM, kita po agad-agad yan ng DICT, kita rin yan ng COA. Kita. Tapos may public blockchain pa, 'di ba? So kita din po natin mga sangkay. Ganyan po ang gagawin. Kaya nga nakakatuwa kasi ngayon hindi lamang pinapanagot yung mga may sala sa korupsyon. Kaya nga sabi ko, kung hindi lang dapat makulong, kundi dapat may maayos na sistema ng iiwan si PBBM. At mukhang ito na po yung magiging legacy niya kasi walang presidente na gumawa nito. At tandaan nyo maraming presidente na nagsasabi, galit ako sa mga kurap. Ayoko sa kurap. Galit ako sa ganito. Pero walang presidente na gumawa ng aksyon para ayusin yung sistema. Si BBM lang. Si BBM lang. Ito lang, ngayon lamang po ito mangyayari. Alam nyo, walang magagawa yung mga kurap dito dahil po sa blockchain. Kasi itong blockchain, mga sangkay, ginagamit po ito ng mga malalaking kumpanya. Para maniwala kayo mga sangkay, ito ipapakita po natin. Mga companies na gumagamit ng blockchain. Ito. Mga malalaking companies gumagamit ng blockchain. Ito, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ito po yun. Halimbawa ito mga sangkay, top 7 na mga kumpanya na gumagamit ng blockchain. Microsoft. Walmarts. Grabe, no? So, halos pala mga mga sangkay, mga bigating kumpanya ang gumagamit ngayon ng blockchain para para maano na talaga mga sangkay. Kasi alam po nila na hindi po madadaya itong blockchain. Hindi po mahahack mga sangkay. Hindi po tawag dito? Hindi po madadaya at hindi po mga sangkay, masasabutahe. Ito. List of 50 companies using blockchain. Ayan mga sangkay. Ito lahat, mga sangkay. Mga malalaking kumpanya yan na gumagamit ng blockchain. Tingnan nyo yan, ha? Ganyan po kadami, ganyan po ka-secure yung mga kumpanya. At itong mga sangkay, ilan lamang sa marami na mga kumpanya na gumagamit na po dito mga sangkay. Karamihan, mga bangko. Kasi nga po, pag-usapang pera, mga sangkay, kailangan secure yan. Kailangan maayos yan. Hindi po pwedeng manakaw. Yung mga bangko, di ba, pera ang meron dyan. Mga sangkay, di ba? Actually, lahat naman po ng mga kumpanya, pera naman talaga ang meron dyan. So, ngayon, mga sangkay, ito po yung ginagamit nila, itong blockchain technology. Bakit? Secure at transparent. Ito ulitin ko, secure at transparent at maliban sa transparent,
makikita, matitrace kung papaano ginagamit ang pera. Okay? Mga sangkay? So, siguro naman, napatunayan na po natin na itong blockchain technology ay talagang legit. Kasi ito, mga malalaking kumpanya, ito po yung gumagamit. Ayan po. Tingnan nyo yan, mga sangkay. Oh. Mga malalaking companies yan. HSBC, Visa, ano pa ba? Itong Walmart, Pfizer, FDA, DHL, ito, Shell. Yung mga kilala lang po natin. So, mga malalaking kumpanya ito, mga sangkay. Oh, ito, mga government na gumagamit ng blockchain. Government of Dubai. So, panahon na, mga sangkay. Si BBM, ito na po siguro yung magiging legacy ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Oh, tuloy po natin. Pag may nagpasok naman po ng report, halimbawa, in-award itong project na ito kay halimbawa, contractor A, kita rin po ng 3 server po Oh, yan. diba? In-award yung yung project. Oy, ito, mahabang kalsada. Kay contractor, kita po lahat. Kita po ng DBM, kita po ng COA, kita po ng DICT, kita po ng public blockchain. Kita po nating lahat. So kung magkano yung gastos, magkano yung materials, paano ginastusan itong proyekto, kitang-kita po doon. Hindi po pwede yan mabura yung mga information. Kahit ka po, halimbawa, may in-erase ka doon, o mali yung computation, erase, ayusin doon. Makikita pa rin doon, mga sangkay, kung ano yung inayos. So wala pong maitatago dito. Kaya nga sabi nila, pwede ka pang mangurap, pero wag kang umasa na hindi ka mahuhuli. Dahil mahuhuli ka, makikita ka. At sinabi doon, bayad na itong project na ito, kita rin po yan. Kita? Kita mo, mga sangkay? 30% done na yan. So wala na pong ghost project dito, mababantayan po natin po ito. No? Aside po sa makakatipid ng gobyerno, masisimplify na rin po natin yung mga government services. Umpisa pa lang ho ito. Umpisa pa lang. Pinag-uusapan pa lamang po natin yung mga proyekto. Eto. Unahin natin ang budget para po sa blockchain the budget project natin. Pero po, hindi po ito magtatapos dito. Hindi magtatapos dyan? Iba-blockchain din natin ang mga government services. Yun! Isa din po ito sa tools para mawalan na yung mga fake data natin. Yung Ayun! mga fake IDs natin. Correct! Follow. Oh, 'di ba? Nakakatuwa, mga sangkay. So good job sa secretary ng DICT. Sila po 'yung nagpo-push talaga dito kasi alam nyo, kung hindi mangyayari ito kailan pa, 'di ba? Ngayon nga pinupush na po nila Senator Bam Aquino. Mga sangkay, ako kilala nyo ako, anti-dilaw talaga ako. Pero kapag ginawan po gumawa ng mabuti, talagang sasaluduhan natin yan. At saludo ako dito kay Senator Bam Aquino. Kahit isang dilaw na tingin ko, okay. No? Biruin nyo, sinusulong itong Kadena Act para i-blockchain ang buong kaperahan ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lamang kapag na-aprubahan yun, hindi lamang po sa project, mabablockchain, kundi lahat ng mga opisina ng gobyerno. O, di ba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa